Thank you talaga at pumunta ka dito, Nadine. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko eh. Malungkot na sabi ni Stella sa kanyang kaibigan habang sila'y nasa terrace at nagkakape. Kakauwi lang ni Stella mula sa trabaho at inabot na siya ng gabi kung kaya pagdating niya sa bahay ay tulog na ang anak. Sinadin ang nadatnan niya sa kanilang tinutuluyan sa hindi inaasahang pagkakataon. Malaki pa nga ang pasasalamat ni Stella sa kanilang dalawa ni Jo Marie dahil sa pagtulong nila sa kanya na hindi makita ni Maximus. Ang tunay na nangyari noong nasa airport sila habang nag-usap sila ni Jo Marie ay nahagip ng mata nito si Maximus. Noong una akala ni Jo Marie na mamalikmata lang siya pero ang kaibigan nga. Naisip agad ng lalaki na alam na ng kaibigan ng totoo kaya siya nasa airport. Kung patutuloyin niya ang mag-ina sa Canada, ay mabilis na matutunto ng kaibigan ng dalawa dahil BFF ng girlfriend niya sa Stella. Doon niya naisip na magpanggap na umalis ng bansa ang dalawa. Dali-daling pinagtago ni Jo Marie mga to't pinasunod sa kanyang tauhan upang dalhin sa isang private property na kamakailan niya lang nabili. Stella, hindi mo kailangan sarilinin ang lahat. Kaya nga nagbiyahe ako agad papunta dito para damayan ka. Kasi alam ko nang sasarilinin mo na naman ang problema. Natawa ng bahagya si Stella dahil doon. Talagang kilala siya ng kaibigan dahil ang totoo ay wala siyang sasabihin dito ng kahit na ano. Oo nga pala, paano mo nalaman na si Cynthiang nagnakaw talaga? Napahinto si Stella sa tanong na din at napatingin dito. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang totoo, pero nandun na rin naman sila't magkausap kaya gagawin na niya. Si Elliot ang nagsabi sa akin. Kalmadong sabi niya. Si Elliot? Napalakas ang boses ni Nadine kaya kagad siyang nahampas ni Stella sa braso. Ouch! Reklamo nito. Bibig mo kasi, tulog ng anak ko. Malit lang kasi ang bahay na yon, tila bakasyunan lang. Kaya sigurado siyang maririnig sila ng anak at baka magising pa. Sorry naman. Pero seryoso, si Elliot talaga? So totoo yung sinasabi niya na hindi siyang magnanakaw sa kumpanya niyo? Napatango si Stella dahil doon. Yes, actually kasama ko siya kanina sa office and he helped me. Napataas ang kilay niya na din sa sinabi ni Stella. Binigyan niya ng kakaibang tingin ng kaibigan. Hindi ko gusto yan tingin mo ha, wala lang yun. Tinutulungan niya lang ako. Sus, wala naman akong sinasabi. If I know defensive ka lang, alam ko naman na nararamdaman ka pa rin sa kanya. This time si Stella naman na napataas ang kilay sabay natawa. Kung may nararamdaman man ako sa kanya ay galit yun. Kaso unti-unti nang nawala dahil sa pagkakabintang ko sa kanya. Pinatunayan niyang wala siyang kasalanan. Pero hindi sakop nun ang panuloko niya sa akin kaya hindi. Napailing si Nadine sa sinabi ng kaibigan at sumimsim na lamang ng kape. Masyadong halata ang kaibigan niya. Well, hindi rin naman siya papayag na magkabalikan ang dalawa. Hindi niya hahayaan na masaktan na naman ang kaibigan. Kinabukasan maagang pumasok si Stella sa trabaho. Gamit niya ngayon ang sasakyan niya din dahil itong naiwan sa bahay na tinutuluyan upang may kasama si Johanna. Pagkarating niya sa may labas ng office niya ay si Elliot kagad ang sumalubong sa kanya. Good morning Stella. Ngiting sabi ng lalaki na ikinangiti niya pabalik dito. Good morning din Elliot. Matang aga mo dito. Wala lang, gusto lang ulit kitang tulungan. Alam ko na maraming natambak na trabaho sa'yo. Gustong matawa ni Stella dahil doon. Alam naman niyang gumagawa lang ito ng paraan para makasama siya. Okay, ikaw ang bahala. Pero kaya ko na Elliot kaya sana sa susunod ay sa office mo na ikaw tumuloy, okay? Napakamot sa batok niya sa Elliot dahil doon at tumango. Stella! Sabay silang napalingon sa tumawag sa kanya at nakita nila si Maximus. Nagmamadaling maglakad papalapit sa kanila. Kasunod nito si Lance na hindi maawat ang kanyang kaibigan. Maximus? Gulat na sabi ni Stella at napatras pa. Paano nito nalaman na nandoon siya lalo na't nasa Pilipinas siya? Kaya nga nag-iingat siya pero natuntun pa rin. Max! Sigaw ni Lance na bigla na lamang suntukin ni Maximus si Elliot. Ang kapal naman na mukha mong lapitan si Stella. Sino ka ba sa akala mo ha? Galit na sabi ni Maximus na kagad. Ikinapigil ni Stella palayo kay Elliot. Maximus, tumigil ka na! Bakit mo naman siya sinuntok? Tanong niya dito. Ni kinatingin naman sa kanya ng lalaki.
Napatras at napabitaw sa braso ng lalaki dahil tila papatay ito kung makatingin. Nahalata ni Maximus ang takot ni Stella lalo na't umatras ito, kaya napapikit siya at pilit na kinalmang sarili. Max, huwag ka nang gumawa ng gulo. Bulong ni Lance sa kaibigan habang si Stella naman inalapitan si Elliot para tulungan. Sasama ka sa akin, Stella, sabi ni Maximus, ngunit hindi ito narinig ng babae dahil busy siya sa pag-aasikaso kay Elliot. Okay ka lang ba, Elliot? Dumudugo na. Mas lalo nagsala si Maximus doon kung kaya nang makatayo ang dalawa ay agad niyang hinawakan ng pulsuhan ni Stella at hinila ito paalis doon. Max, Stella! Gulat na sabay na sabi ni Lance at Elliot. Si Maximus at Stella naman ay dali-daling pumasok sa elevator at hindi na umabot si Lance at Elliot upang pigilan sila. Ano ba, Maximus? Nasasaktan ako. Buong puwersang inaalis ni Stella ang kamay sa pagkakahawak ng lalaki dahil sobrang higpit noon. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan siya ng lalaki sa magkabilang balikat at kinorner sa may pader ng elevator. Hindi naman tumamang ulo niya sa pader kahit ng katawan niya ay medyo nag-impact doon dahil hinarangan ni Maximus ng kamay niyang ulo ng babae upang hindi masaktan. Napatitig siya sa mata nito at kita niya ang iba't ibang emosyon. Katulad ng galit, inis, awa at pag-aalala. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nagkakaganon ang lalaki. Siguro nga'y tama si Jomari na alam na nitong totoo. Why did you hide it from me, Stella? Bakit mo tinago sa akin ang anak ko? Tama nga siya ng hinala. Alam na nga nito. Ilang beses na niya napag-isipan kung sakaling mangyayari ang araw na yon. Ngunit kapag nandoon na talaga, kahit anong plano mo ay hindi mangyayari. Katulad na lang ngayon, hindi niya alam kung ano sasabihin at kinakabahan na siya. Answer me, Stella, please. Nahimigan ni Stella ang kakaiba sa tinig nito na tila naiiyak at naliligaw. Kaya talagang nagulat siya at napatingin dito na nakayuko na ngayon sa harap niya. Maya-maya pa'y lumuwag ng pagkakakapit nito dahil na rin sa emosyon ni Maximus. Maximus, ginawa ko yon dahil hindi kita kilala. Isa pa nung nagkita na tayo ulit, natatakot ako na baka hindi mo tanggapin ang anak ko. Nung panahon na nalaman ko may connection na kayo, plano ko na lumayo kagad kaso nasaya sa'yo si Johanna kaya hinayaan ko siya. Still natatakot ako na baka hindi mo siya tanggapin. Kaya tinago namin ang totoo while si Jomari naman noon pa kami pinapalayo sa'yo. Hindi nakasagot si Maximus sa sinabing yun ni Stella. Pakiramdam niya yung sama-sama niyang tao, lalo na't muntik na niyang masagasaan ng anak. Isama mo pa nakamuntikan itong madukot. Kaya naman pala ganun na lang ang galit niya ng araw na yon dahil hindi nagkakamali ang lukso ng dugo. Pero tatanggapin ko siya. Tatanggapin ko kayo. Doon na tumulong luha ni Maximus. Yun ang unang pagkakataon na lumuha siyang muli matapos ng ilang taong pagkawala ng ate niya. Si Stella naman ay inangat ang kamay nito upang pahiran ng luha ng lalaking nakayuko pa rin sa kanyang harap. Ngunit nahinto yun nang tumunog ang elevator. Nagulat sila pareho at mabilis na inayos ang sarili. Si Maximus naman ay dali-daling pinunasan ng luha niya. Sasama ka sa akin, Stella. Kailangan ko makausap ang anak ko. Wala nang nagawa si Stella sa sinabi nito at sumunod na lamang siya sa lalaki. Ngunit laking gulat nila paglabas ng kumpanya niya ay nasa labas ang maraming press na nakaabang sa kanila. Miss Suarez, totoo ba na ikaw ang ina ng anak ni Mr. Goldman? Miss Suarez, kaano-ano niyo po si Mr. Goldman? Miss Suarez, kapatid mo ba talaga si Johanna? Napaatras si Stella dahil doon habang si Maximus naman ay mabilis na inilagay ang babae sa likod niya upang protektahan. Hindi matigil ang kakatanong na nasa paligid at click ng kamera. Kalat na tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Maximus ngunit ang tanong ay sino? Dahil nga mainit ang mata ni Maximus sa media, nakuhanan siya ng video papunta kay Stella at doon nabuo ang konklusyon sa mga tao, lalo't binigyan niya ng bulaklak ang babae noon at na-issue pa silang dalawa. Stella, dumating si Elliot at tinawakan ang kamay ni Stella at nilalayo sana. Ngunit nahawakan naman ni Maximus ang kamay niya. Napalingon si Maximus kay Elliot at sinama nito ng tingin.
Si Lance naman ay kasamang guard upang pigilan ang mga press. Bitawan mo si Stella kung ayaw mong masuntok ulit. Hindi ako tanga para gawin yun. Sigaw pabalik ni Elliot. Pakaramdam ni Stella ay natutusta na siya sa init na namamagitan sa dalawa. Tila merong kuryente na nagpapang-abot sa tinginan nila. Si Maximus ang pumutol sa tinginang yon at biglang sumigaw. Ni kitatahimik ng lahat. Makinig kayong lahat. Pati ang mga nanonood ng live ngayon sa TV ay kita-kita nila kung paano nag-agawan sa Stella. Maraming ang kinikilig sa mga ito. Tama kayo, Stella and I has a child. Narinig mo ko? May anak kami ni Stella. Kung sino sa kanyo na malalaman. Nang dahil sa sinabi niyo ni Maximus ay mas lalong naging maingay ang mga press na naroroon at mas lumakas ang flashes ng kamera. Pare-pareho nilang alam na big news ang bagay na yun, lalo na't involved doon ang nangungunang pinakabatang businessman sa mundo. Isama mo na kasama nito ang babaeng maaaring maging asawa nito. Gayong alam naman ng lahat na mailap sa babae ang lalaki. OMG, may anak na si Maximus. Aw, akala ko pa naman mabibingwit ko pa siya. Asa ka naman girl, tingnan mo naman ang itsura ni Miss Stella. Kukuka lang niya sa paa. Pero aminin niyo bagay silang dalawa. Yes, tama ka dyan. Sari-saring reaksyon na nakuha ni Maximus at Stella mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Siguradong matapos yun, ay sa buong mundo naman kakalat ang balita. Totoo ba yun, Stella? Sa gitna ng maingay na paligid at nagkakagulong mga press ay rinig na rinig ni Stella ang boses ni Elliot. Dahil nga magkalapit lang silang dalawa, kahit medyo mahina yun ay rinig niya. Paglingon niya sa lalaki, kita niyang gulat na mata nito na nakatingin sa kanya. Elliot, hindi alam ni Stella kung ano sasabihin niya sa lalaki. Hindi niya rin alam kung bakit nga ba niya hindi alam ang dapat sabihin dito. Totoo bang sinabi ni Maximus? Pagkatanong yung muli ni Elliot ay narinig na ni Maximus kung kaya napalingon siya ngayon sa dalawa. Napakunot ang noon niya dahil doon lalo na sa kamay nito na nakakapit pa rin kay Stella. Are you deaf, Elliot? Didn't you hear me? May anak na kami ni Stella. Kaya tigilan mo na siya, okay? Hindi pinansin ni Elliot si Maximus bagkus ay nakatingin lang siya ng diretso kay Stella. Oo, Elliot, may anak kami ni Maximus. Nung gabing niloko mo ko, pumunta ako sa bar at doon ay may nangyari sa amin at nabuong anak namin na si Johanna. What did you say? Gulat na tanong ni Maximus kay Stella. Dahil hindi pa nito alam na ex na Stella sa Elliot. Sa Elliot naman ay kusang napabitaw kay Stella dahil sa kanyang narinig. Kitang-kita ni Stella ang luhang tumulo sa mata nitong may halong sakit at pagkalito. Nang gabing yun, angat na tingin ni Elliot kay Stella, tumango naman ito ng marahan. Hindi mo binigay sa akin ang gusto ko, tapos ibibigay mo lang sa taong hindi mo kilala sa bar? Natahimik si Stella dahil sa sinabi niya ni Elliot habang si Maximus naman ay hindi na napigilan ng sarili tinulak ang lalaki. Hey, watch your mouth. Galit na sabi nito, ngunit napatingin lang ng masama si Elliot sa kanya. It's all your fault, inagaw mo sa akin ang girlfriend ko. Galit na sabi nito at sinuntok si Maximus, ngunit kaagad din namang bumawi ang lalaki. If I heard it right, niloko mo siya. It means matagal na kayong wala. Kaya huwag mo siyang tawaging girlfriend dahil akin si Stella. Hindi pa nakontento si Maximus at muli niyang sinuntok si Elliot. Dahilan para tuluyan na itong mapatumba. Dahil sa nalaman ay hindi na nagawa pang makaganti ni Elliot at tinayaan niya na lang si Maximus na suntukin siya. Naisip niya. Nakasalanan din naman niya ang lahat dahil niloko niya si Stella. Max, tumigil ka na. Mabuti na lang at dumating si Lance para pigilan ang kaibigan. Subukan mo pa ulit na guluhin si Stella, higit pa dyan ang matatanggap mo. Galit na sabi ni Maximus at nilingon si Lance. Ikaw nang bahala dito, Lance. Pagkasabi niya noon ay hinawakan na niya muli ang kamay ni Stella at naglakad sila paalis doon. Naroroon na maraming bodyguards ni Maximus na kagad pinatawag ni Lance. Kung kaya napigilan nila ang mga press na nakaharang sa daan ng mga to. Napalingon pa sa huling pagkakataon si Stella kay Elliot na nakahalumpasay pa rin sa sahig at nakatanaw lang sa kanila ni Maximus. Get inside, Stella.
Napatango siya sa seryosong boses ni Maximus at pumasok na ito sa loob. Pagkasakay ni Stella sa loob, ay sa driver's seat naman pumunta si Maximus at siya nang nagmaneho, paalis sa lugar na yon. Katahimikan ang pumalibot sa kanilang dalawa ni Maximus habang binabaybay nilang daan papunta sa lugar na hindi nila alam. Napatingin na lang si Stella nang mayroong panyo ang nasa kanyang harapan. Napalingon siya kay Maximus na nagtataka. "Wipe your tears." Simpleng sabi ng lalaki habang diretso pa rin ang tingin sa kalsada. Doon lang napagtanto ni Stella ang umiiyak na siya. Wala sa sariling kinuha nitong panyo at napatitig doon. Bigla siyang mayroong naalala dahil sa panyong iyon. Nagkakilala sila ni Elliot dahil umiiyak din siya ng araw na yon at stress siya sa pag-aaral. Binigyan din siya nito ng panyo at doon na nagsimulang kanilang relasyon dahil naging magkaibigan sila hanggang sa manliligaw to. Little did she knows after years of their relationship ay magagawa pa rin siya nitong lokohin kahit ilang beses niya na itong napatawad. Hindi na napigilan ni Stella ang kanyang pag-iyak hanggang sa napahagulhol na siya. Si Maximus naman ay panakanakan na papalingon kay Stella ang umiiyak. Napahigpit ang kapit niya sa manibela dahil alam niya ang dahilan kung bakit ito umiiyak. Kung alam niya lang na dating nobyo pala ni Stella ang lalaking yon, edi sana una pa lang ay pinalayo na niya ito sa babae. Tinawagan niya si Lance upang humingi ng informations tungkol sa Elliot na yon at hindi malang napansin ni Stella na meron siyang tinawagan. Matapos ang medyo mahabang biyahe ay dumating na sila sa patutunguhan. Pinagbuksan ni Maximus ng pinto si Stella at pumasok naman ito sa loob. Magang-magang mata ni Stella dahilan sa kanyang kakaiyak. Sa kotse, nailibot niyang mga mata sa paligid. Malaki ang bahay na yon at second floor pa. Kitang-kitang spiral na hagdan papunta sa itaas pagpasok mo pa lang ng malaking pinto. "Welcome to my house, which basically will be your house too together with Johanna." Dahil sa sinabi ni Maximus ay napalingon siya dito. "Uwat?" Mahikbi pa niya sabing may pagtataka. "Dito na kayo titira simula bukas. Kaya dapat mo sabihin sa akin kung nasaan ang anak ko." Kusang napakunot ang noo ni Stella dahil doon. Biglang pumasok sa isip niya ang ginawang pag-amin nito sa mga press. At sigurado siya ngayong pinag-uusapan na siya ng mga tao. Okay lang sana kung siya lang ngunit nadamay doon ang anak niya. Ang anak niyang muntik nang mapahamak ng dahil kay Maximus. "This is all your fault. This is all your fault." Sigaw ni Stella at pinaghahampa si Maximus sa nagulat. Wait, Stella, stop it. Stop it. No, alam mo ba kung bakit kami nagtatago sa iyo ha? Dahil ayaw ko mapahamak ulit ang anak ko. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit muntik na mapahamak si Johanna. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nakidnap. Iyak na sigaw ni Stella na dahil siyang ikinatigil ni Maximus. Kusa namang huminto si Stella at dinuro ang lalaki. "Pasalamat ka't hindi ko sinabi kay Johanna ni ikaw ang dahilan. Dahil sigurado ako malulungkot ang anak ko. Dahil gustong gusto ka niya." Pahina ng pahina ang boses ni Stella habang sinasabi yon. Tama, hindi niya kinuwento sa anak ang totoo kaya kahit nagtatanong ito kung bakit sila naroroon at nagtatago, ay wala siyang sinabing dahilan. Alam niyang malulungkot ang anak at ayaw niyang makitang malungkot si Johanna dahil mahal na mahal niya ito. Napatingin ang lalaki kay Stella at kita niyang sakit dito. Bakit nga ba hindi niya naisip na sinabi ni Jo Marie ang totoo kay Stella? At yun ang dahilan ng paglayo nito sa kanya. Hindi matigil si Stella sa pag-iyak, kung kaya't inalalayan na lang siya ni Maximus papunta sa sofa at binigyan ito ng tubig. Mabuti na lang at hindi na nagpumiglas pa si Stella. Nang kahit papaano'y kumalma na si Stella ay doon lang siya natauhan. Hindi dapat siya umiyak sa harap ng lalaki. Kitang-kita na tuloy nito kung paano siya maging mahina. Simula nang saktan siya ni Elliot, ay natuto siya. Natuto siyang maging mag-isa at sarilinin ang lahat dahil in the end, siya lang din naman ang meron siya. Pero dahil nandyan si Nadine na hindi siya iniwan, ay baliwala yun dahil alam kaagad ito na kapag may problema siya. "I'm sorry Stella." Naputo lang katahimikan na pumalibot sa kanila nang magsalita si Maximus. "Kahit ako'y sinisisi kong sarili ko dahil sa nangyari,
Hindi ko pa alam na anak ko si Johanna ay sinisisi ko ng sarili ko. Dahil merong malaking puwang sa puso kong bata, yun pala'y dahil anak ko siya. Bahagyang sabi nito habang nakatingin kay Stella. Hindi nagsalita si Stella at nakatingin lamang siya sa lalaki habang nagsasalita ito. I want to know na hinanap kita pagkatapos ng gabing yun, Stella. I've tried anything I can do, but I cannot find you. Aminin ko sa'yo sumuko ako sa paghahanap sa'yo dahil naisip ko nang baka ayaw mo din sa akin. Ayaw mo din sa akin. Sigurado sa Stella ng ate nitong tinutukoy nito na ayaw din sa kanya. Nung unang makita kita, familiar ka sa akin kaya nagpa-background check ako kagad kay Lance tungkol sa'yo. But still hindi ako sigurado kung ikaw ang babaeng yun. It's been 4 years after all at kinalimutan ko na yun. Pero lahat ng yun ay bumalik na makilala ko si Johanna. There is something to her. Siguro yun na ngang lukso ng dugo. Then pina-background check kita ulit kasi sabi ni Johanna kapatid ka niya. At yes, she is right. Kapatid mo nga siya. Nung unang background check naman ay wala kaya doon palang nagtaka na ako. Doon nagsimulang lahat ng hinala ko at ng gabing makidnap siya, nandun ako. Ako ang bumaril sa lalaki muntik nang barilin si Johanna at narinig kong tinawag mo sa kanya. Nagulat sa Stella dahil sa kanyang narinig. Kaya pala hindi sila nabaril na Johanna dahil ito ang nagdigtas sa kanila. Nakonsensya naman siya dahil sinigawan at sinisipa naman ito ang lalaki. Kahit itong may kasalanan kung bakit nadukot ang anak niya ay bumawi naman ito't niligtas sila. Pinadiinig ko kagad kaming dalawa ni Johanna. Nang malaman kong totoo hinanap kita kagad at doon ko na lamang umalis na kayo. Kaya mas lalo lang yung nagpatunay na anak ko nga si Johanna. Kahit kay Jo Marie galit ako dahil tinago niya sa akin ang totoo. But now naiintindihan ko na kayo. Tumingin na seryoso si Maximo sa kanya na kinapo niya ng maayos. I know it is my fault, Stella. Kaya please, hayaan mo kong bumawi sa anak ko. Hayaan mo kong bumawi sa inyo. Hayaan mo kong ayusin ang lahat at sisiguraduhin kong poprotektahan ko kayo. Hindi ko hahayaan na maulit muli ang nakaraan. Alam ni Stella ang tinutukoy na nakaraan ni Maximus. Sa sumandaling iyon ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Buong akala niya hindi nito tatanggapin ang anak niya. Akala ko hindi mo tatanggapin si Johanna dahil woman hater ka, sabi ni Jo Marie. Nahihiyang sabi ni Stella na ikinakunot ng noon ni Maximus. That bastard. Inis niyang sabi umiling kay Stella. Huwag mong pakinggan ng lalaki yun. Well, tama naman siya but bakit ko naman hindi tatanggapin si Johanna? Anak ko siya si Stella. Sariling dugo ko yun. Nabuhayan si Stella dahil sa sinabi ni Maximus kaya napatango siya dito. So papayag ka na ba na dito tumuloy kasama si Johanna? Tumango muli si Stella at nagsalita. But can you please not tell her na ikaw ang dahilan ng pagkakadukot sa kanya? Ayoko makitang malungkot si Johanna. This time si Maximus naman ang tumango sa kanya. Now that we are settled, ikwento mo sa akin kung sino si Elliot sa buhay mo. Natigilan si Stella sa narinig at kitang-kita yun ni Maximus. Huwag mo nang itago sa akin, Stella, dahil narinig at nakita kong lahat kanina. May anak tayo, Stella. Ayoko lang din na masaktan ng anak ko na makita ka umiiyak dahil sa lalaking yun. Kayong matagal na magkasama ni Johanna, kaya alam ko masasaktan siya makita kang umiiyak. Napayuko si Stella dahil sa narinig. Dahil tama siya. Naalala niya sinabi na anak na apektado pa rin siya sa kanyang ex at tama ito. Tama rin si Nadine. Apektado pa rin siya kay Elliot dahil nandun pa rin ang sakit na nakaraan at pag-asa niya na magiging sila muli. Napatingin siya kay Maximus at nagsimula na magkwento dito. Inabot silang dalawa ng hapon sa pagkakwentuhan dahil muling umiyak si Stella na ikwento niya kay Maximus ang lahat. Matapos ang tungkol sa kanila ni Elliot ay tungkol naman kay Johanna ang kinuwento nito. Ipinakita niya rin ang mga larawan ni Johanna, simula baby hanggang sa paglaki nito, para kahit papano ay alam nito. Maging ang paborito ng bata at sinasabi lahat ni Stella para mas makilala nitong anak. Dahil nga ng hapon na ipinagluto na lang ni Maximus sa Stella ng makakain. Ngunit pagbalik niya sa sofa ay nakatulog na to. Stella, wake up, you have to eat. Sabi niya dito ngunit bumaling lang sa kabilang side. Si Stella at hindi siya pinansin. Napangiti ng bahagya si Maximus dahil doon at napailing.
Ibinaba na lang niya pagkaing dala sa lamesa sa sofa at nagpa siyang buhati na lamang ito at dalhin sa kwarto niya. Hindi pa kasi niya napapalinis ang kwarto nila ni Johanna, kaya doon na muna ito. Namangha siya na hindi malang nagising o nalampungatan. Ang babae kaya napailing siya na isara niyang pinto ng kwarto niya. Nandyan ba sa loob si Stella? Kusang napalingon si Maximus na nagsalita at nakita niya si Jo Marie. Dahil nakita na niya si Stella, wala na siyang inis sa kaibigan. Total ay nakausap naman niya ng maayos si Stella at doon na rin titirang mag-ina niya. Pagkatango niya sa lalaki, pinasunod niya si Jo Marie sa kanya. Alam niyang kilala niya si Jo Marie at alam nitong wala ng inis nito sa kanya. Well, hindi naman yung sineryoso ni Jo Marie dahil mas mahalaga sa kanilang pagkakaibigan nila kaysa sa mga tampuhan nila. Kanina ko lang nalaman kina din ang totoo kung bakit nasa office niya si Stella gayong pinagtataguan niya kayo. Pero bakit mo naman in-announce sa lahat na may anak kayo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Lalong mag-iinit ang mata sa inyo ng kalaban niyo, lalo na kay Johanna, dahil siya ang pinakang mahina sa inyo. Inis na sabi ni Jo Marie habang silang nasa sofa. I know what I did is wrong, pero nandyan na. Ang gagawin ko na lang ay protektahan sila sa abot ng aking makakaya. Dapat lang. Agad na sagot ni Jo Marie na pabuntong hininga. I'm sorry sa nagawa ko, Max. Inaalala ko lang silang dalawa. Umiling si Maximus sa kanya. Dapat pa nga ako magpasalamat sa iyo, Jo Marie. Nakausap ko si Stella at pumayag siya na dito na sila tumuloy ni Johanna. In that way, mas mapoprotektahan ko sila. Nagliwanag ang mukha ni Jo Marie dahil sa sinabi niya. Hindi niya akalain na papayag si Stella kaya maging siya'y natuwa sa balita. Wow, good for you, Max. Pahalagahan mo sila, Max. Ilang years ko na rin kilala si Stella at mabait siya. Mahahalata mo naman na isa siyang mabuting ina dahil kay si Johanna. Sadyang naman na lang niyang ugali mo kaya malamang sinungitan ka ng una kanyang nakita. Natatawang sabi nito at maging si Maximus ay natawa nang maalala niya unang pagkikita nila ng anak. Maya-may napaseryoso si Jo Marie nang maalalang ibabalita niya dito. Si Cynthia ang tunay na magnanakaw sa kumpanya nila Stella, hindi si Elliot. What? Hindi makapaniwalang sabi ni Maximus dahil hindi niya alam ang tungkol sa pagnanakaw na yun. Kinuwento sa kanya lahat ni Jo Marie ang nalaman niya mula sa nobya. Dahil doon ay nagalit si Maximus. Ito palang dahilan kung bakit nagpakahirap si Stella. Buong akala pa naman niya'y mabait ito lalo na't dikit na dikit sila ni Stella. Hayaan mo at ipapahanap ko siya kay Lance. Seryosong sabi ni Maximus. Salamat, Max. So anong balak mo na ngayon? Natahimik sandali si Maximus at nag-isip ko ano na nga bang gagawin niya. Ayon din kay Jo Marie, inaasikaso na ni Lance ang media dahil sa nangyari kanina dahilan din kung bakit siya pumunta doon. Napaupo ng maayos si Max at napatingin sa lalaki. Samahan mo ko, alam mo kung nasan siya ngayon. Gusto ko siyang makausap. Napatingin si Jo Marie na may pagtataka. Nung una pero maya-may napatango na lamang din na tumayo na. Are you sure about this? Tanong niya sa kaibigan. More than sure, Jo Marie. Seryoso nitong sabi. Sino ang hindi na ituloy na din ang sasabihin niya nang sumalubong sa kanya si Maximus at Jo Marie. Babe, Max, bulat na sabi niya sa mga to. Babe, how are you? I miss you. Ngiting sabi ni Jo Marie, tinalikan sa pisngi ang nobya. Sa cellphone pa lang kasi sila nagkakausap simula nang umuwi ito sa Pilipinas. I'm good, babe. Bakit kayo nandito? Imbis na matuwa dahil nakita na niya muli ang boyfriend. Matapos ang ilang buwan ay nalilito pa siya dahil nandun si Maximus. I'm here to talk to my daughter Nadine. Where is she? Lalong nagulat si Nadine dahil doon at napatingin sa kanyang nobyo. Kita niyang tumango ito sa kanya na tila say na sabihin niya dito kung nasaan si Johanna kaya napatango din siya. Nasa loob. Tanging sabi niya at binuksan na malaki ang pinto. Tumabi siya para makadaan si Maximus at nagpasalamat ito sa kanya na ikinagulat niya. Sa ilang taon din nilang nakikita, kapag kasamang boyfriend niya ni minsan hindi ito nagpasalamat sa kanya. Kaya laking gulat niya na magpasalamat ito. Gulat ka? Ako din. Sabi ko sa'yo, simula nang dumating si Stella at Johanna sa buhay niya, ay malaki ng pinagbago ni Max. Ang galing, hindi ba? Ngayong alam ko na kaya niyang alagaan ng mga mag-ina niya. Hindi na natin kailangan mag-alala, babe. Napalingon si Nadine sa boyfriend niya at napangiti dito pagkatapos ay niyakap to. Samantalang si Maximus naman ay hinanap ang anak.
Wala ito sa sala kaya nagtungo siya sa kusina. Lalo na't may narinig siyang nagluluto doon. Mukhang narinig ng batang yapak niya dahil nagsalita ito habang merong hinahalo tinitikman sa luto niya. Tita Ninang, is that mommy? Paluto na tong niluluto ko. Masayang sabi ng bata habang si Maximus ay napatulala dito. Marunong maglutong anak sa batang edad? Isa pa mukhang gustong-gusto nito ng pagluluto. Hindi na napigilan ni Maximus ang pagtulo ng luha niya dahil namanan ng anak niyang hilig niya sa pagluluto. Si Johanna naman ay nagtaka nang walang nakuhang sagot sa tita Ninang niya. Lalo na't ramdam niya na may nakatingin sa kanya kaya nilingon niya to. Tita Ninang, why are you not answering me? Nagulat si Johanna na makilala niyang lalaki na nakatayo't umiiyak na nakatingin sa kanya. Dad? I mean, Mr. Goldman? Ngayon naintindihan na niyang minsang pagkautal ng bata. Sa tuwing tatawagin siya nitong ganun. Daddy ang sasabihin sana nito na hindi niya lang magawa-gawa dahil hindi niya pinapaalam sa kanya. Mas lalo siyang naiyak sa katotohanan yun. Bakit po kayo umiiyak? Pumalibot ng pag-aalala sa mukha nito at binaba ang kanyang sandok na hawak at bumaba sa upuan tinutungtungan niya pagkatapos ay lumapit dito. Ayos ka lang po ba? Tanong nito na ikinatangon naman ni Maximus. Masaya lang ako. Masaya lang akong makita ka, anak. Natigilan si Johanna dahil sa narinig at naalalang napanood niya sa TV. Nanunod kasi sila kaninang mag-live ang paglabas at naroon ang mommy at daddy niya kaya alam nila ni Nadine ang buong nangyari sa labas ng kumpanya ng mami nito. Daddy! Sa unang pagkakataon ninatawag na rin ni Johanna ang daddy ang ama niya. Hindi na niya kailangang tumanaw mula sa gilid at pangaraping makikilala siya ng ama. Dahil ngayon ay alam na nitong totoo. Yes, I am your daddy, Johanna. Iyak na sagot ni Maximus sa tagad na lumuhod at niyakap ang anak. Hindi na rin napigilan ni Johanna ang sarilit niyakap ang ama. Ang tagpong iyon ay kitang-kita ni Nadine at Jomari na magiging silang dalawa ay hindi napigilan ang pagtulo ng luha ng mga ito. Buong akala nga nila hindi na makikilala na Johanna ang tunay na ama nito. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil best friend lang pala ito ni Jomari. Anong mangyayari ngayong maayos ng lahat kay Stella at Max? Ito na bang simula para mabuo ang kanilang pamilya? Pero anong mangyayari ngayong marahil alam ng mga kaaway ni Max ang tungkol sa mag-ina niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.